Yes, hello. Magandang araw, mga Banatos. Kumusta naman? Kumusta naman ang buhay-buhay? So, dito pa rin tayo. Medyo malamig ngayon, kaya hanggang muna tayo dito sa isang coffee shop. Para mapaglantuan tayo ng konti. Kumusta naman? Kayo ba ay maliwanag po ang ating audio? Kaya, comment ko lang dyan kung okay naman ang ating audio at kung naman ay inyong naiintindihan at naririnig. Shout out sa lahat ng mga update lang doon sa ating Pandagdag Noche Buena is coming November 23, December 23. Ayan, magla-live tayo doon sa isang YouTube channel natin, yung Boss Dada 2.0. Doon tayo magla-live at doon tayo kukuha ng mga maswerteng madadagdagan natin yung kanilang ownership brand. And Merry Christmas everyone. Today is December 11. Konting konting araw na lang. 2 weeks, less than 2 weeks. Pasko na. Shout out Lisa from Saudi Arabia. Okay. Hello kay Mitch. Kay Lea Som Saud. Maraming salamat. Thank you very much kay Windel. Saan sa Las Vegas ay sa may LA na ngayon ay nasa Texas. Dahil meron pong binuksan ang SND, ang Sons and Daughters ng food truck chicken inasal. Oilani Mix Vlog dyan sa Hong Kong shop. Kamusta? Yan na nga. So pag-usapan natin mabilis itong isinampang kaso kay Inday Sara. Sino sa inyo, lagay mo sa comment section kung kayo ay proud na maging mga Katoliko. Proud ba kayo na maging Katoliko? At saka, aside from pagiging Katoliko, nagulat pa kayo sa plunder case ni VP Sara dyan sa Ombudsman? Lagay nyo ang inyong mga sagot. Kasi marami akong mga nakikita sa social media na sila ay dismayado na. Dismayado na sila dahil paas ng GCash number, sabi ni Mirel. Paki-type nga dyan, 0998-952-2379. Paki-type po para ipipin ko. 0998-952-2379. 0998-952-2379. So far, meron na tayong nalikom na 23,000. Nagpadala si Windel. Ay, thank you very much sa stars. Nagpadala si Windel ng 3,000. So, meron na tayong 23. Plus yung pledge natin. So marami-rami na tayong magbibigyan. Hopefully by December 23, umabot na tayo ng at least 100, diba? At least may 100 tayong families na madadagdagan natin yung putahin nila sa Pasko. Ay, shout out sa kaibigan kong ako si Makabayan. Diyan sa United Kingdom. Ay, Spencer Lacalle. Na-miss ko yung malamig. Four feels like one. Kasi mahangin ngayon. Kaya, supposedly doon ako sa baba. Nasa nasa Starbucks Cambokicho. Doon ako dapat sa baba mag-live para makapagkwentuhan tayo at makapagbigay tayo ng opinion patungkol doon sa plunder case ni Inday Sara. Kaya lang, may background music. Ayan, 989522379. Ipipin ko lang to. Wait lang. Pin. Yan. Ayan, pinin ko po yung GCash natin. 09989. Ay, mali pala yan. 952. Ang pin. Mali. 952-2379. Pakibago. 0998-952-2379. 952-2379.
Thank you very much kay ano. Uy, yun, grabe nalagyan ako ng ng pana ni Shelby Thank you very much sa iyong lumilipad na mga pana. Salamat din sa iyo, Tess Escribor. Mabuhay ka. Yes, ingat ka din dyan, Kapsat, dyan sa London. Ayan, now, malamig. Feels like for. Dapat doon ako sa baba paki-correct yung paki-correct yung number 0998-952-2379 952-2379 para ipin natin. Mali kasi baka mapunta sa iba. Sayang naman, hindi makaharapin sa mga kalubayan natin. May background music at ba malamig. Hindi tayo may dala akong guantes. Sobrang lamig Thank you very much sa pabituin galing kay Tess Escribor. Mabuhay ka. Watching from Canada si Mirel Gabayoyo. Sabi ni Ezra Perez, pakana ng mga komunista. Ilagay niyo dyan kung kayo ba proud ng mga Katoliko. Kasi ako Katoliko Katoliko tayo. Pero usually hindi naman kasi talaga usapang politika pagdating sa religion. Dapat nga meron tayong separation of state and the church. So dapat talaga yung religion hinihiwalay natin sa politika, sa usapang pang politika. So itong mga pari na ito, ginagamit nila yung kanilang abito, ginagamit nila yung kanilang yung damit pampari, yung kanilang pagka-ordain sa kanilang 952 yan, tama na pong number. Thank you very much, Miren. Sa mga gustong tumulong sa ating pandagdag Noche Buena, ayan po yung GCash natin. So far, meron na po tayong 23K na likom. Plus yung ipipledge natin. Hopefully umabot ng 100. If umabot ng more than 100, the better. So yun nga, supposedly yung ating simbahan hindi dapat nakikialam sa usaping pang politika. Pwede ka namang tumulong sa gobyerno kung ikaw ay simbahan. Maganda na tumulong ka sa gobyerno, tumulong ka sa mga kababayan mo, pero yung nakikialam ka na sa issue ng gobyerno, nakikialam ka na sa problema ng gobyerno, you're trying to solve the problem of the government na hindi mo naman trabaho, maling-mali yun. So, para sa akin, dapat mag-focus yung mga simbahan sa paggawa ng mabuti. In a sense, tumulong sa gobyerno, tumulong sa nangangailangan, pero yung makialam sa affairs ng gobyerno, yung makialam sa mga issues ng gobyerno, hindi na dapat yan. Labas na sila dyan. Because again, mayroong separation of state and church. Gusto nyo ba na yung mga simbahan ninyo pakialaman din ng mga politiko? Siyempre ayaw nyo yan, di ba? So wag dapat hindi natin ginagamit yung ating simbahan para makialam sa problema. Ngayon, hindi nyo naman pwedeng ialintulad sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, nagpahayag naman sila ng kanilang pagkatismoya. Hindi naman sila nagsampa-sampa ng demanda, hindi naman sila nanakot na agawin nila ang administrasyon o ang presidente pabababain nila. Wala nga doon nagsisisigaw ng Marcos resign. Lang sila doon, nagtipon-tipon lang sila doon para pakiusapan ng pamahalaan na itigil na ang pangungurakot sa gobyerno bagkos mag-focus na sa problema ng mga Pilipino. Kailangan yung mga Pilipino, issues ng mga Pilipino ang tugunan. Huwag magnakaw, hanggang doon lang tayo. Bilang isang relihiyon, yun lang yung kailangan natin. Yun lang yung limit natin na dapat natin gawin. Manawagan, tumulong sa gobyerno at huwag makialam sa gobyerno. Pero maganda rin naman sana kung ang simbahang Katoliko hindi lang isang side yung kanilang kinakampihan, kasi parang lumalabas kasi itong simbahan ng mga Katoliko
isang side lang yung kanilang gustong papanagutin. Magkano lang yung confidential funds ni Inday Sara? 125 million. At ang nakakatawa pa, dun sa 125 million na yon, wala namang sinabi ang COA, walang endorsement ang COA na yung confidential funds na yan ay hindi nagamit ng tama. Meron lang silang mga tanong, meron lang silang mga gustong linawin. At sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na it was being addressed or it's being addressed. Nag-issue nga ng 4 na taon na dire-diretso ng unmodified opinion ang COA. Ibig sabihin, walang problema sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. At saka magkano lang naman ang pondo ng Office of the Vice President. Ang pondo ng Office of the Vice President, wala pa namang 1 bilyon. So, papaano ka pa naman makakapagnakaw kapag wala ka ng wiggle room? Hindi ba? Saka 125 million, sobrang liit niyan kung nanakawin mo yan. Kung nanakawin mo yung pera na yan, wag na. Kulang pa yan para ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi usually dito sa Pilipinas, pag nagnakaw ka talaga, kailangan sobra-sobra. Kailangan ang nakawin mo bilyon-bilyon, ang nakawin mo trilyon-trilyon. Bakit? Kasi marami kang kailangan bayaran para hindi ka makulong. So, hindi ba? Para hindi ka makulong, kailangan bayaran mo media, mag-hire ka ng mga magtatanggol sa'yo, bayaran mo yung mga pwedeng magreklamo sa'yo, o bayaran mo yung mga judges, hindi ba? Bayaran mo yung mga mag-iimbestiga. So, kung 125 million lang yung nanakawin mo, kulang yan. Kulang yan, imagine mo kung magpa-bribe ka ng 50 katao sa halagang tagi-1 milyon. O di magkano na lang yung kinita mo? 70 plus million. Do you want to stress yourself doon sa 75 million noon? Siyempre ayaw mong may stress sa halagang ganun lang. So kung magnanakaw ka, dadamihan mo na. Kasi nga, marami kang kailangan in order for you not to go to jail dahil sa pagnanakaw mo. Marami kang kailangan bayaran eh. Babayaran mo pa yung police, babayaran mo pa yung militar. Lahat babayaran mo para makaiwas ka sa pagkalaboso. Diba? The reason why itong bagong whistleblower, di umano, natatanga-tanga na whistleblower na sinasabing close daw sila ng Inday Sara. Kidnap for ransom siya. Sinolo nila yung pera siguro nila. Wala silang mga otoridad na nilagyan. O kaya, ayan, nahuli sila. Di ba? So, yun? Sobrang bobo mo nang nanakaw. Tapos makukulong ka pa dahil doon. Di ba? So, napakalabo niyan. Napakalabo nung na yan. Walang pondo ang OVP. Di ba? Walang pondo ang OVP. Paano ka makakapagnakaw ng bilyon-bilyon? Kaya yung sinasabi ni Trillanes, katarantaduhan talaga. Sobrang katarantaduhan. Tama yung sinabi ni nag-comment eh. Saan magagaling yung sinasabi ni Trillanes na bilyon-bilyon na nakawin ng Inday? Wala nga 1 bilyon ang budget nila sa Office of the Vice President. Diba? Imagine mo ang budget lang na ibinigay sa kanya ng 2025, sakto lang pang pasweldo at saka pambayad ng mga overhead expenses plus konting mga programa. Diba? Less than 1 billion. 760 million lang yata eh. Tapos ngayon nadagdagan, naging 800 plus million yung kanyang budget. So, hindi umabot ng 1 bilyon. Paano magiging totoo yung sinasabi ni Trillanes na bilyon-bilyon yung ninakaw ni VP Sara? Hindi ba? Ayan lang, sabi nga ni Chart Trinidad, wala nga pondo ang pagna-hospital. Ninakaw na ni Marco ko. Kasi yung tatay nito ni parang Richard ko, matagal na hospital. Tapos, according doon sa public hospital na pinag-confine na nila for 3 months, wala na daw talaga. Hindi na daw kahit ng guarantee letter ng mga hospital, hindi na tumatanggap yung mga guarantee letter ng mga politiko. Ayaw na tanggapin ng hospital kasi nga hindi na nakakapagbayad yung gobyerno sa hospital. So, yung PhilHealth, ganun din. Wala na rin pondo PhilHealth dahil ninakaw nila, hindi naman nila binabalik. So, walang pera. Supposedly, yung public hospital, sila ang nagpo-provide ng gamot sa mga pasyente. Pero hindi. Itong kaibigan ko na to, na-confine yung tatay niya sa
ang isang public hospital, isang general public hospital, na sinasabi mismo ng mga taga-hospital na wala silang gamot. So, instead makatipid ka, bumibili sila ng gamot. Nasa public hospital sila, supposedly, sagot ng gobyerno, dahil public nga yung gamot noong nagpapagamot. Pero dahil ninakaw ang pera ng gobyerno, ayan, yung pera na dapat dyan sa mga gamot ng mga na-hospital, wala na. So, kanya-kanyang bili ng gamot yung mga nandiyan sa public hospital. Ganyang klase ng pahirap ang ginawa sa atin yan ni Bongbong. Tapos ang may plunder case si Inday Sara. 'Di ba? May plunder case si Inday Sara, nagbenta ba siya ng ginto ng Pilipinas? Di naman, 'di ba? Siya ba ang kumuha ng pera sa PDIC? Wala naman siyang kinuha ng pera sa PDIC. Siya ba ang may pakana ng Maharlika Investment Fund? 'Di ba? Wala naman silang siyang kinuhang pera ng PhilHealth. Wala naman siyang kinuhang pera ng ibang ahensya ng gobyerno. Isa lang naman ang tao na may kapangyarihan na gawin yan di ba? Ang presidente ng Pilipinas. So bakit si Inday Sara ang merong impeachment, hindi impeachment, aside from the impeachment ng House of Representatives, meron siyang plunder case. Di ba si Bongbong Marcos ang tinuturo ni Saldico na nagnakaw ng pera sa flood control. Pero bakit ang merong plunder case si Inday Sara? Nagnakaw ba si Inday Sara ng flood control? Meron bang insertion si Inday Sara? Meron ba siyang mga flood control projects? Di ba wala? So, saan manggagaling yung yung plunder case kay Inday Sara? Magkano yung halaga na hinahanap nila dun sa 125 million? Ang hinahanap nila is mga nasa 70 million lang. 70 million, ipa-plunder mo siya with perpetual disqualification. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Kayo mga pare, mga buwaka ng ina nyo? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo na ginagamit ninyo yung abito, ginagamit ninyo si Jesus, ginagamit ninyo yung relihiyon para lang makakuha kayo ng simpatya sa mga tao? Pero utang na ninyo, yung nag-file na pare niya, adik yan. Adik yung pare na yan. 15 years siyang nagdroga. So imagine mo kung 15 years ka nagdroga, lutong-luto ang utak mo Kontakin mo yan yung mga nagpa-file ng kaso kay Inday Sara. Okay man lang kung mag-file kayo ng kaso kay Inday, mag-file din kayo ng plunder kay Marcos Sr. Hindi 'Di ba? Sana nag-file din kayo ng plunder kay Sandro Marcos. Nag-file din sana kayo ng plunder kay Romualdez. Di ba? Wala hindi kayo nag-file ng plunder sa mga yan So, ibig sabihin, tangina ninyo, may pondo kayo. Diba? Ibig sabihin, yung inyong ginagawa ngayon, funded kayo ng mga nasa gobyerno. Di ba? Yung mali-malitang pera, kung nasa na yan. Kasi sa kanino ka maniniwala, mga bossing? Maniniwala ba kayo doon sa sino yung Madriaga? Yung Madriaga na yun, nasa death row na yun. Nasa death row yun. Meron ng guilty verdict ang trial court doon. Nasa death row na nga yan, papatayin na nga yan dahil lethal injection. Kaya lang dahil wala pang hindi pa na-approve ang death penalty sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi pa siya namamatay. So ngayon itong tao na to, nakawala ito sa bisa ng ruling ng Supreme Court sa kanilang appeal. Pero nahuli siya ulit. Dati na siyang kidnap for ransom, na nakulong siya, nakalabas siya. Paglabas niya, inulit niya ulit yung mga ginagawa niya. Maniniwala ba kayo sa tao na kriminal, na pumapatay ng mga kinikidnap nila, na kumukuha ng pera doon sa mga Chinese na sa mga Chinese na mga mayayaman, kumukubra ng pera diyan para kikidnapin yung mga anak nila para lang ipalit sa pera? Mas maniniwala kayo dyan sa taong nasa loob ng kulungan? Tsaka paano ang isang tao na nasa loob ng kulungan makakapagsalita pa? Paano ang isang taong nasa loob ng kulungan may cellphone pa? Meron pang tawag dito. Paano nakapagpanotaryo yan? Diba? So, nothing to lose na kasi ang Madriaga yan.
Nothing to lose. Ano yan, he's a walking dead person. Zombie na yan, patay na dapat yan eh. O sa mga ginawa niyang kahayupan sa batas, eh dapat na lethal injection na yan. Nagkataon lang talaga eh. Nagkataon lang talaga na itong si Matriaga eh nasa Pilipinas. Alam niyo naman dito sa Pilipinas walang death penalty. So kung walang death penalty, hindi may execute kahit na sinintensyahan mo siya ng kamatayan. Dahil wala tayong death penalty, ayan ang nangyayari ngayon. Yung mga nasa death row, ginagamit na nila. Style ni Boying yan eh. Ang panahon ni Bantag, ganyan din ang ginawa niya. Yung mga lifetime na imprisoned na ng mga tao dyan sa Bilibid, yun yung ginamit niya mga testigo laban kay General Bantag. Di ba? Ganyan din ang ginagawa nila. Isa lang ang director nito. Ang director nito si Trillanes, nakakatawa nga mga bossing kasi hindi pa man kumaalagwa. Hindi pa man kumaalagwa yung bagong istorya nila, wala na, namatay na. 1 week before, sabi ko nga sa inyo, narcissistic kasi si Trillanes eh. 1 week before yung pagfa-file ng kaso ng plunder sa ombudsman, sinabi niya na. Tapos biglang lumabas itong Madriaga. So, sunod-sunod eh. Pero wala na to mga bossing. Itong mga ginagawa nila na to, wala na silbi to. Wala nang kakwenta-kwenta to, yung mga ginagawa nila. Hindi na nila kayang palubugin si Inday Sara dito. Napakalabo nito. As in, itong plunder na final nila. Look, if it's the same issue, if it is the same problem, or same na sentiments yung inaano nila, yung kanilang binabato kay Inday Sara, matagal na masyado yan. Masyado nang matagal yan. Sabi ko nga sa inyo, si BBM, napakarami niya nang nilabag sa batas. Napakarami ng iskandalo ang kinabilangan ng sindikato ni Bongbong Marcos at Leron Valdez. So, yun ang dapat na focus natin. Wala yan, hindi magpo-fly yan. Hindi rin yan kayang gawin ni Boying Rimulya na kasi hindi naman si Boying ang mag-aano sa kanya eh. Sa totoo lang, huwag kayong natatakot dito Huwag kayong natatakot dito sa plunder na final dyan sa ombudsman. Optics lang yan. Dito kasi sa Pilipinas, kapag nag-file ng kaso sa'yo, ina-assume na ng tao na may kasalanan ka kagad. Ganun ang ginagawa dito. So, ang ginagawa nila para sirahin ka, mag-file sila ng sandamukal na kaso para sa'yo, laban sa'yo, para masira yung reputasyon mo. Ganun ang gagawa nila. So, in this case, even if si Boying Rimulya ang ombudsman natin, kasi alam naman natin na kaya yan inilagay dyan sa ombudsman para dito, para sa para sa plunder. Walang iba. Yun lang talaga ba't nilagay si Boying dyan? Plunder ni Inday Sara. Nagkataon lang talaga na hindi ina-expect ni Boying na puputok itong pagnanakaw ni Marcos at ni Romualdez. Kaya masyado siyang busy. Busy siya na iiwas kay Romualdez at Marcos yung flood control issue. Kaya sobrang hindi niya pa maasikaso. But again, if nandito na sa ombudsman itong plunder na ito, walang tawag dito, yung Sandigan Bayan pa din ang magtatry, yung Sandigan Bayan pa rin ang magko-convict kay Inday Sara. At mga bossing, kahit na halimbawa sabi ng Sandigan Bayan may kasalanan si Inday Sara, meron pa pong Supreme Court. Okay, so nasa Supreme Court pa din ang huling say. Bibigyan ko nga kayo ng isang example. Itong mayor, yung mayor ng Muntinlupa na si Rufy Diazon, yan po ay meron ng guilty na yan sa kaso ng graft o papaano. Yung kaso ni Rufy Diazon, dinala sa ombudsman, nakahanap ng probable cause ang ombudsman, kaya inakyat sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, nag-convict ang Sandigan Bayan, guilty, may kulong 6 to 8 years, tapos may perpetual disqualification pa. Pero dahil mayroong appeal si Rufy Diazon sa Supreme Court, naging mayor pa din siya ng Muntinlupa. So, ibig sabihin, yan yung pagdadaanan ni Inday Sara.
Kung halimbawa man, itong i-file nila na kaso kay Inday Sara sa ombudsman, makahanap ng probable cause si ombudsman, pupunta yan sa Sandigan Bayan. At kung ang Sandigan Bayan ay mag-rule not in favor of VP Sara, meron pang Supreme Court at hindi mabilis ang desisyon sa Supreme Court. Sabi ko nga sa inyo, baka niyan, makatakbo pa si Inday Sara, manalo pa si Inday Sara bago mag-rule yung Supreme Court na yan. So, wala ito. This is all for optics. Optics lang po ito, mga bossing, itong ginagawa nila. They just want na i-drag yung pangalan ni VP Sara sa mga ganitong skandalo, sa ganitong bintang, sa mga ganitong kaso para sabihin ng taong bayan na wala siyang kredibilidad. Well, in fact, sabi ko nga sa inyo, yung nanay mismo ni Bongbong Marcos, merong guilty verdict sa Sandigan Bayan sa kasong pang plunder at paglalulustay ng pera ng taong bayan. Nasaan si Imelda Marcos? Hindi nakakulong. Hindi nakakulong. Sino pa? Si Herbert Bautista. Nung nakaraan, si Herbert Bautista, guilty siya sa, graft din yun. Guilty siya. Sabi, marami daw siyang mga ghost employees. And so on and so forth. Kanina lang, nag-rule na acquitted siya doon sa mga ikinaso sa kanya. Ang dami pa, sino pa, si Roderick Paulate. Rin siya, guilty din siya sa kasong yung marami din siyang mga ghost employees, ghost projects. Nasan si Roderick Paulate? Hindi naman nakakulong. Nakakatakbo pa nga ng konsehal sa Quezon City. Diba? Kaya yan lahat yan for optics. Huwag kayong masyadong kakapahan sa ganyan. Huwag kayong masyadong kakapahan sa mga ganitong issues, mga plunder. Si Inday Sara hindi kinakabahan dyan. Wala yan, political lang talaga lahat siya. Political yan. Lahat yan para sirain ng si Inday Sara. Mahirapan na sila. Sabi ko nga kung ang huling baraha mo si Trillanes, sobrang desperado ka na. Kasi, bakit mo i-hire si Trillanes na o-orchestrate ng mga ganitong bagay? Hindi nga yan nanalo sa Caloocan. Hindi nga yan pinapaniwalaan nung kapiranggot na lang na mangangampanya siya. Manloloko na nga lang siya sa ilang daan libo lang ng mga residente ng Caloocan. Hindi nga siya pinakinggan. Paano siyang pakikinggan ng buong Pilipinas? Visayas at Mindanao ay Duterte. Ang OFW Duterte. Kaya ngayon sinasabi ni Llamas, diba may sinasabi si Llamas na ito daw ang mga Duterte daw kaya daw umiikot na sa buong mundo dahil mahina na daw ang suporta ng mga OFW sa mga Duterte. Alam naman daw nila natin na ang mga Duterte ay mahal na mahal ng mga OFW pero mahina na daw ngayon ang mga Duterte sa OFW. Naniniwala ba kayo doon? Lagay nyo nga dyan sa comment section kung naniniwala kayo na mahina na ang mga Duterte sa OFW. Or KPL, shout out, palpak ang affidavit ni Madriaga. Wala yun, palpak talaga yun, negative talaga yun. For optics na lang yan, hindi yan pa-fly. Tsaka kaya nga pinipick up ng media yan. The reason why media is picking it up, kasi para pumaldo sila. Gusto lang pumaldo ng media, kaya pinipick up nila yan. Kasi tingnan mo nasa kulungan yung tao. Papaanong magkakaroon siya ng access sa media? Diba? Papaanong bigla siyang magiging whistleblower, nakakulong siya. Diba? Imposible na talaga niya. Palpak na palpak yan yung Madriaga. Tsaka huling-huli na yan. Style ni Trillanes tsaka ni Ontiveros yan. Yung mga tanim witness, imagine niyo mga bossing. Tanim witness, tanim ebidensya, ang tagal-tagal na nilang ginagawa yan. Hindi sila makapuntos sa mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo hindi sila makakapuntos sa mga Duterte. Kung hindi lang nila kinidnap si Pangulong Duterte, dinala sa ICC, hindi sila makakapuntos sa mga Duterte.
kaisang-isang beses na nakapunto sila sa mga Duterte, nangidnap pa sila. Kailangan pa nilang mangidnap, kailangan pa nilang magsanib puwersa ang mga paring adik, mga NPA, mga bayaran na pulis at saka mga sundalo. Kailangan pa nila magsama-sama para lang pahinain si Inday Sara. Malabo na yan. OFW ng Dubai, hayop. Oo. Mga hayop daw si Bangag. O ilagay niyo dyan kung taga saan kayo OFW, at naniniwala ba kayo na mahina na si Inday Sara sa mga OFW? Di ba? Yan yung ilagay niyo dyan. Ilagay niyo. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Ano yan? Ano sinasabi? Hindi, ito naman, sabi ko nga sa inyo, yung pagdating dyan sa mga pari, ano kasi yan? Maling-mali talaga. Maling-mali na ang simbahan, ang relihiyon makialam sa affairs ng gobyerno. Oo, maling-mali yan. Actually, ang Iglesia ni Cristo, pwede rin naman sila mag-file ng mga plunder cases, may mga magagaling na abogado naman mga yan. Pero hindi nila yung ginagawa. Never nila yung gagawin because hindi naman yun ang mandato, hindi naman yun ang kausa ng Iglesia ni Cristo eh. Oo, ang KOJC, di rin naman yan ang kausa nila eh. Pwede tayong manawagan, pwede tayong mag-rally, pero magpapasimula ka ng mga ganyang demanda, katarantatuhan yan. O dito daw sa Japan, Duterte pa rin, grabe, overwhelming yung message na nakuha ko. Di ba, nung nakaraan, nag-reels tayo, sinabi natin na yung gustong yung Thai, kami naman, yung magpapirma. O, di ba? Ang daming nag-message sa akin, ang dami kong pinadalan ng link ng mga documents na ida-download para makapagpapirma ang bawat Pilipino ng petisyon para kay Pangulong Duterte. Di ba? Super lakas daw ni VP Sara sa Saudi Arabia, malakas ang mga Duterte. Sa Hong Kong lalo, grabe ang mga Duterte sa Hong Kong. Ewan ko dito kay Llamas, ito si Llamas kasi, ito si Llamas kasi ano yan, pare? Ano yan, baliw yan. Oo, tao kasi ni Pinoy yan. Walang delikatesa yung tao na yan. Yan yung tao ni Pinoy na nahuling bumibili ng DVD dyan sa Cherry to Darama na, peke. Ay, ilang yan. Walang mga moral ascendancy yung mga yan. Shoutout from Singapore. Kumusta sa Singapore? Kumusta si Pangulong Duterte sa Singapore? Alam mo, itong si Llamas, di ko alam kung pinsan na rin yata ito ni Claire Castro, bobo na rin eh. Kasi sasabihin niya na mahina na ang kapit ni Inday Sara o ng mga Duterte sa ibang bansa. Nakita niyo ba pag nagpupunta si VP Sara sa ibang bansa? Nakita niyo kung paano siya pinagkahaguluhan? Nagpunta si VP Sara sa nagpunta si VP Sara sa, sinasabi nito? Pero yung INC, nakikita ng mga DDS, okay lang naman. May mga DDS din naman na Katoliko. May mga DDS na INC, may mga DDS na Mormons. Lahat naman may DDS eh. Di ba? Anyways, so, yung pag nagpupunta si Inday Sara sa Japan, di ba? Pagka nagpunta si Inday Sara sa pag nagpunta si Inday Sara sa Europe, nagpunta si Inday Sara sa Singapore, nagpunta si Inday Sara sa Korea. Nakita nyo naman na napakarami ng nagkakagulo sa kanya. Si Bongbong nga nung nakaraan nagpunta ng Cebu, gusto siyang katayin ng mga tao sa Cebu. Nagpunta si Bongbong Marcos sa Negros, gusto siyang gulpihin ng mga tao sa Negros. Wala na. So kung sinasabi ninyo na mahina si Inday Sara, yan? Wishful thinking yan. Propaganda yan. You just wish na mahina na talaga sila Sara at yung mga magkakapatid na Duterte mahina na sa mga OFW. Sana. You wish. Hayaan nyo yung mga troll. Okay lang yan kasi invisible sa mata ko yung mga troll na yan. Hindi ko nababasa yung mga messages nila. Mapapagod din yan. Tsaka dagdag views din yan. Dagdag engagement din yan. Hayaan nyo yung mga troll. Nandoon na tayo sa yugto ng pag-vlog natin na hindi na tayo apektado doon sa mga negative na sinasabi sa atin ng mga troll. Wala yan. Wala nang yan. Paulit-ulit lang yung mga sasabihin yan. Bawat live stream natin.
Yan at yan lang ang mga sasabihin niyan. Kaya, wala yan. Wag nyo na masyadong pinag-iisip yung mga troll. Magsasawa din yan magsasawa rin yung mga yan tawag dito, magtatatype chat. Okay lang yan, magandang engagement yan. Pagkakitaan natin yung mga troll. Di ba? Walang bilang yan. Kahit anong mga ilagay nila dyan, tapos na tayo dun. Alam ninyo, ang Banateros, mga siga kami, mga siga kami, mga loko-loko rin kami. Pero hindi na para labanan natin ng barubalan yung mga troll, yung mga vloggers, yung mga naghahamon ng mga vloggers ng debate. Wala na yan. Tapos na tayo dyan because hindi na yan ang focus natin. Kaya nga tayo nakilala dahil sa talas ng ating pananalita patungkol sa mga tarantado sa gobyerno. Wala naman bilang yung mga yan, hindi naman mga taga-gobyerno yan. Kung halimbawa pinapasweldo sila ng mga taga-gobyerno, mga troll farm sila, yung binabayaran sila per comment, per like, okay lang naman yan. Mauubos din naman yan, matatapos din naman yung termino ni Bongbong. At pag natapos yung termino ni Bongbong, patay gutom na ulit yung mga yan, di ba? So, walang problema. Hindi na para natin sila, hamsing natin sila. Kahit yung mga naghahamon sa amin ng debate, wala na, pointless. What's the point na ikipag-debate na sa mga yan? Anong mahihita mo, di ba? Focus lang tayo sa sa issue. Focus tayo na ang problema ng bayan Pilipinas, hanggat nandiyan si Bongbong Marcos, hanggat siyang may hawak ng manibela ng Pilipinas, paatras tayo, hindi tayo paabante. Hanggat siya ang kapitan ng barko, palubog yan, hindi nalulutang yan. And Diyos na ang nag-expose sa lahat ng kademonyuhan ni Bongbong Marcos So wala na yan. Lahat ng mga Marcos na tatakbo sa national position, wala nang mananalo ka. Kahit na si Amy Marcos, hindi na sana mananalo yan Kung hindi lang talaga kineri ni Inday Sara si Amy, hindi na mananalo yan. Wala nang Marcos mananalo sa national position. Itagaan nyo yan sa bato. Yan si Sandro Marcos, kahit tumakbo yan ng senador, hindi mananalo yan. Sinira talaga ni Bongbong Marcos yung pangalan ng kanilang pamilya. So, yung may mga potential naman na mga kamag-anak niya na pwede pa sanang tumakbo, wala nang pag-asa. Wala na yan. Palubog na ang political career ng mga Marcos. Hanggang dyan na lang sila sa Ilocos Norte. Mananalo lang yung mga yan, congressman, mayor, gobernador, konsyal. Hanggang doon na lang sila. Hindi na yan makakatungtong yung mga Marcos na yan sa national position. Senado, Vice President, President, wala na yan. Okay. So, even na Dilawan, nakita nyo naman ang nangyari sa mga Dilawan, di ba? Sa totoo lang, mas malala yung ginawa ni Bongbong Marcos sa ginawa ni Pinoy. Ang daming nagalit kay Pinoy, sa sobrang galit ng mga tao kay Pinoy. Tandaan nyo, si Pinoy hindi pa yung nagnakaw ng sobra-sobra. Maraming mga kakulangan si Pinoy, maraming mga pagkakamali si Pinoy, maraming mga hindi tamang desisyon si Pinoy. Pero grabe ang galit ng tao kay Pinoy, sa sobrang galit ng tao kay Pinoy. Lumubog talaga yung mga Dilawan. Tapos yung mga Dilawan, nagpalit pa sila ng kulay, naging pink pa sila. Bukod sa naging pink, naging puti pa sila. Sa sobrang hirap sobrang pangit ng performance ni Pinoy, sirang-sira talaga ang Dilawan tae. Imagine mo, lalong-lalo pa kaya ngayon, si Bongbong Marcos, siya ang pinakamagnanakaw na presidente sa buong mundo. Sa buong mundo, Hindi lang sa Pilipinas. Kasi, mas marami na yung ninakaw ni Bongbong Marcos kaysa sa ninakaw ng tatay niya And kung titingnan mo sa Guinness World Record, Guinness Book of World Record pala, pag tiningnan mo, si Marcos Sr. ang may pinakamaraming ninakaw sa history ng politika sa buong mundo. The fact na halos dinoble, tinriple na ni Bongbong Marcos yung ninakaw niya sa Pilipinas, siya na ang nasa Guinness World Record ng pinakamagnanakaw na presidente. So, lahat ng i-endorso ni Bongbong Marcos, lahat ng mga kandidato na didikit sa kanya, sigurado lulubog. Katulad ng mga nangyari sa Dilawan. Di ba yung Dilawan lumubog? Di ba yung Dilawan lumubog yung kanilang barko at hindi na makaahon? Hindi naman mananalo si Bam Aquino at saka si Kiko Di ba? Hindi mananalo si Bam Aquino at saka si Kiko kung
si Bongbong Marcos hindi, or kung yung Comelec hindi dinaya, ito sila Philip Salvador, sila Jimmy Bondoc, sila Pastor Kibuloy. Hindi naman papasok yung mga yan eh. Kaya lang naman pumasok yan si Bam Aquino. Hindi sinasabi nila na nabubuhay ulit ang mga dilawan. Hindi na mabubuhay, hindi na makakabalik ang mga dilawan. Dinaya lang ang Comelec yung eleksyon. Kaya nakapasok yan, dalawa na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sinakripisyo nila dyan, si Bong Revilla eh. Si Bong Revilla ang sinakripisyo nila. Di bali nang pumasok yung dalawa, kesa pumasok si Bong Revilla na magiging kalaban nila. Kasi talaga pag pumasok si Bong Revilla sa Senado, magiging kalaban nila talaga yan. Hindi yan sasama sa majority. Kasi Duterte talaga yan. Yung pamilya niyan, mga anak niyan, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Oo. Kaya talagang alam nila, na-check yan ni Bongbong Marcos na itong si Bong Revilla, hindi niya kayang kontrolin. Natumakbo lang si Bong Revilla sa alyansa dahil sa lakas CMD, dahil ngayon lakas CMD ang partido niya, siya ang presidente noon, at nagkaroon nga ng di ba? Nagkaroon ng merging yung mga partido na yan. So, yun. Kaya, hindi rin nga alam ni Bam Aquino at saka ni Kiko na mananalo sila Gulat na gulat din sila di ba? Pakingo, hindi na kampanya tapos nanalo. Paano nangyari yan? Dahil yan sa smart magic. O nakabalik ang dilawan sa politika sa ngalan ni Bam Aquino at saka nito ni Kiko Pangilinan dahil dinaya yung eleksyon. Hindi dahil nanalo sila. Alam nila yan. Alam nila yan na hindi sila nanalo. Ay, hindi na, yun nga di ba? Kung doon mo pagbabasihan, hindi na makaahon ang mga dilawan. Kaya nga si Bam Aquino hindi na nagtumakbo under Liberal Party, di ba? Iba na yung partido na tinakbuhan ni Bam Aquino. Kaya nga si Bam Aquino, inendorso na siya ng Iglesia ni Cristo, di ba? Kaya siya inendorso ng Iglesia ni Cristo kasi hindi na siya tumakbo sa partido ng mga NPA. Nanalo siya. Kaya ngayon, binigyan siya ng 6 na taon na manggugulo sila dyan sa Senado. Again, hindi na makakaahon ang mga dilawan. Hindi na makakaahon ang mga dilawan. Kahit sino pang kunin nila na kandidato for 2028 elections, hindi na. At sigurado ako, yung mga dilawan na yan, pagdating ng kampanyahan, iiwas din yan kay Marcos. Oo, kasi napakatindi talaga ng ginawa nito ni Marcos sa Pilipinas. Kahit sino yung i-endorse yan, kahit na pari at madre pag i-endorse yan, wala nang pag-asang manalo. Wala na. Negative na yan. Hopeless hopeless case na yan. Kaya, come 2028, kaya ang ginagawa nila ngayon, alam nila na hindi nila kayang talunin si Inday Sara sa eleksyon. Kaya dinadaan nila sa ganito, dinadaan nila sa plunder, kasi hindi mo na rin kayang sirain si Inday Sara Kahit na sabihin mo si Inday Sara dating prostitute, kahit sabihin mo si Inday Sara dating nagdadrugs, kahit sabihin mo si Inday Sara may mga madilim na nakaraan, hindi mo na siya masisira sa tao kasi established na talaga ang mga Duterte. Ang mga Duterte walang ginawang pangit sa Pilipinas di ba? Ang Duterte sa Davao, napakaganda ng ginawa. Si Pangulong Duterte, ang ganda ng ginawa sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Gusto nga i-extend yung kanyang termino So, yung Duterte brand, sabi nga ni Jun Abinis the strongest party or the strongest political dynasty na talagang hindi mo kayang talunin, powerhouse, itong mga Duterte. Oy, Anharot, mabuhay ka. Asa na yung pledge mo? Mamimigay na tayo, hindi ka pa nagpe-pledge. So, wala yan, yung mga na yan, yung mga plunder case na yan. Huwag mo masyadong isipin yan. Walang kwenta yan. Napakawalang kwenta niyan. Bakit? Papunta kay Boying Remulla. Si Boying Remulla, na rin. Nakikita mo parang hindi na rin nila makontrol. Diba? So, si Boying Remulla, alam mo naman na traitor yan. Si Boying Remulla, alam mo naman na walang loyalty yan. Pagdating ng 2026, makikita na ni Boying Remulla na sobrang lakas na ni Inday Sara. Maniwala kayo, tatraidorin din yan ni Boying Remulla yan sila Bongbong Marcos. Because again, ang ahas yan. Kahit na anong pagpapanggap niya, ang nature ng ahas, manuklaw.
So pagdating ng 2026, sobrang lakas na ni Inday Sara. Mananalo si Inday Sara na presidente to 2028. Itong si Boyeng Rimulya, kung buhay pa siya niya, isi-safety niya yung sarili niya. And in order for him to safety yung sarili niya, ilalaglag din yan or tatry to rin din yan si La Marcos. Antayin nyo. Ngayon pa lang nagtatrayduran na sila Di ba? Tinraitor na nila yung isa't isa. Tinraitor ni Bongbong si Saldico. Ngayon, tinatraitor sila ni Saldico. Makikita mo ngayon, si Romualdez, tatay-tahimik. Nagpapaikot lang ng pera si Romualdez para lumabas itong Madriaga, para lumabas itong lumabas itong si Tililing, si Trillanes, kasi tataka ka Biglang lumabas si Trillanes, sunod-sunod yung media, media, tawag dito, yung media, mainstream media, panay ang panay ang quote kay Trillanes lately. So alam mo talaga may nagpopondo. So kapag sa oras na ng kagipitan, nakikita na ni Bongbong Marcos na medyo talagang delikado na siya, hindi niya na kayang iiwas yung sarili niya. Sabi ko nga sa inyo, baka pati yung anak niyan, isakripisyo niyan para sa sarili niya. Dahil yung adik ganyan. Yung adik kahit nanay, ginagahasa niyan. Yung adik kahit kahit lola, ginagahasa niyan, ninanakawan niyan, sinasaktan niyan. Oo, considering, sinabi nga ni Amy Marcos, adik daw ito. Kapag para lang maiiwas sa kanya yung issue, pati anak niyan sa sakripisyo niyan, pati yan si Martin Romualdez sa sakripisyo niyan. Kaya nga si Martin tahimik ngayon. Kama hindi masyado nagpapa-interview kasi tinatansya din ni Martin yung pinsan niya Kung tayo na wala na sa sariling katinuan to Baka mamaya yung asawa nito magsalita kanain ako kabado rin yan si Martin Romualdez. Sila magtutuklawan, maniwala ko. Sila ang maglalaglagan. And by the time na si Inday Sara na presidente, etong paring paring komunista, yung paring adik, yari yan. Yang Makabayan Black, yari yan. Yang mga MPA na lumalakas na naman ngayon, yari yan. Ubus lahat yun kay Inday Sara. Itong si Trillanes, yari na naman yan. Sabi ko nga sa inyo, talagang kawawa ang mga yan pagdating ng panahon. So, huwag kayong mag-alala dito sa plunder tools ni Inday Sara. Hindi to mag-gain ng traction. Why? Bakit hindi to mag-gain ng traction? Wala namang sinabi ang COA Diba? Wala namang sinabi ang COA na merong malversation o merong maling paggamit ng pondo ni Inday Sara Napakalakas ng unmodified opinion na 4 na beses na nakukuha ng Office of the Vice President. Walang certificate ang COA na inendorso na merong perang winaldas ang Office of the Vice President. Wala. So, paano mag-rule ang ombudsman? Kasi dapat talaga ang reklamo sa COA. Pag nagreklamo ka sa COA, dapat ang COA mag-i-endorso ng kanilang investigasyon at magsasabi sila na itong ahensya ng gobyerno na ito, palpak ang paggamit nila ng pondo. Yun. Pwede ka na ngayon ini-endorso ng COA na sampahan ng kaso, malversation, plunder, itong taong ito, itong individual na ito, itong government official na ito, doon palang kikilos ang ombudsman. Kasi may ebidensya na si COA na pinipresenta sa ombudsman na talagang may ninakaw itong dinidimanda. Paano yun? Nagdemanda yung mga pare, yung mga socialist nagdemanda sa ombudsman. Anong gagawin ng ombudsman? Mag-iimbestiga yung ombudsman. Pag nag-imbestiga yung ombudsman, lalapit sila sa COA. Sasabihin nila, COA, kamusta? Ito, may nagsampa ng demanda ng kaso sa OVP. Nagnakaw ba ang OVP? Kasi walang ibang ahensya ng gobyerno ang makakapagpatunay na nagnakaw ka o hindi. COA lang. Sasabihin ng COA, wala. Wala naman kaming record na nagnakaw sila. Anong kaso ang iaakyat ni Boyeng Rimulya sa Sandigan Bayan? Hindi ba? Kahit nalutuin niya yan, iakyat sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan, papatawag ang COA. COA, ito bang Office of the Vice President nagwaldas ng pera? Sasabihin ng COA, wala namang kaming inendorso o wala namang kaming inilabas na statement na winaldas nila yung pera, nag-plunder sila, wala naman. Sasabihin ng Sandigan Bayan. Therefore, magdi-decide ako according sa findings ng COA, which is, wala naman, kasi COA talaga ang nag-audit
So kung sinasabi ng auditor na wala naman siyang pagkukulang sa amin, bakit ko i-convict si Inday Sara? So walang mangyayari yan. Walang mangyayari. At given na magkalutuan man, meron pang Supreme Court. Makakatakbo pa rin si Inday Sara. Meron Supreme Court eh. Di ba? Because yung Supreme Court is the Supreme Court. So, wala yan. Walang patutunguhan ito. Yung mga pinapakita nila, di ba? Dami-daming papel. Siyang wala yan. Walang laman yung iba dyan. Baka yung ibabaw lang ang may laman dyan. Walang laman yan. Wala kayo. Makakita ng ganong kakapal na dokumento. Ano nakasulat dun? Baka yung font nun, ang lalaki. Kaya, ang daming papel. Ang sayang pa sila ng papel. Pag kinumpute mo nga yung papel niyan, ang mahal ng ginastos nila dyan. Alam mo, may nagpopondo. So, ang kayong kabahan dyan sa ni Inday Sara, wala yan. That's all for optics. Huwag tayong magpapapudol sa mga yan. Focus lang tayo sa totoong issue. Marcos Romualdez Crime Syndicate. Corruption Syndicate. Systematic na pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun ang ating Yun ang ating atupagin. Doon tayo mag-focus. Okay? Yan lang. Doon lang. Huwag nyo masyadong isipin niya wala yan. Pinagtatawanan lang din ni Inday Sara yan. Kasi di ba ready naman na talaga si Inday Sara eh. Ready naman na talaga si Inday Sara na harapin niyang kaso na yan. Sinabi naman niya na mag-file kayo ng cases. Inday Sara has been ready. Has always been ready. Hindi makakahanap ng probable cause ang ombudsman dahil walang ini-issue ang COA na statement, certificate na nagsasabing ang OVP ay nag-malverse or nag-plunder sa mga tao. Walang ganun. So, napakalabo niyo. Hindi, that's all for optics. Wala nang patutunguhan yan. Diba? Kaya nga sabi ko, magla-live tayo para ipaliwanag sa inyo. Kasi, masyado kayong mainit dyan sa plunder na yan. Huwag nyo na masyadong isipin yan. Yan? Masyado pang mahaba. 2 taon na lang, tapos na sila. Hindi yan matatapos sa loob ng 2 taon yung kaso na yan, maniwala ko. Hindi. Hindi yan matatapos yung Ano yun? Tingnan nyo, di ba nawala yung mga troll? Hindi ko naman sa inyo yung mga troll na yan, wala yan. Mabilis lang yan silang mawala rito. Kasi pupunta lang yan, magko-comment lang yan, tapos lilipat na yan sa iba. Pag hindi nyo pinansin, hindi haba istorya. Di ba? Hindi hahaba yung kwentuhan. Pakalabo niyan, napakalabo ng mga na yan. Wag nyo na masyadong isipin. Yung plunder, focus na tayo sa 2028. Okay? And focus tayo doon sa pagpapalakas pa natin. Kasi sigurado, dayaan yan sa 2028. Dayaan yan. Kaya kailangan, kung tatakbo si Inday Sara, kailangan, sobrang laki talaga ng boto na ibibigay natin sa kanya. Diba? Oy, Lel Cabis. Lumit na ba yung mukha ko? Oo, kasi tinutuloy pa rin naman natin dito yung ating moderate eating. Dito kasi si Japan, ang sarap kumain talaga. Ang sasarap ng pagkain dito. Kaya ako, iniiwasan ko magpunta dito sa Kabukicho area ng maaga pa. Kasi pag pumunta ka dito sa Kabukicho area ng maaga pa, ang dami mo talagang makikitang pagkain. Napakadelikado, mapapakain ka ng marami. Di ba? Mga komunista, this is also their last hurrah. Last hurrah ng mga komunista ngayon because they know na pag nanalo si Inday Sara, tapos na yan sila. Pag nanalo si Inday Sara, mauubos sila. Lagi niyong tatandaan na mas fierce, mas mahigpit si Inday Sara kaysa kay Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, mas mabait daw siya na mayor. Kasi nung si Inday Sara daw na mayor, sobrang higpit daw niyan. Kaya kailangan maging ready din kayo, Maging ready din kayo. Na kapag ka naging presidente si Inday Sara, magiging mahigpit yan.
maraming mga nakasanayan tayo na aalisin yan si Inday Sara, baka maging anti-Duterte kayo pag naging presidente yan. Sobrang higpit daw niyan. I-expect nyo na yan. O in-expect nyo na yan. Kung naging mahigpit si Pangulong Duterte nung panahon niya, mas lalo magiging mahigpit si Inday Sara. O baka mamaya niyan, maraming mga gawing ordinansa yan. Tapos, awayan niyo siya pagka pinatupad yan. I-expect nyo na yan. Talagang magkakaroon tayo ng mas disiplinadong Pilipinas kapag nananamin si Inday Sara. Ayan so kalawang gagawin ng lahat. Ibibenta nila ang kaluluwa nila kay Lucifer, tamang hanggang. Para lang hindi manalo si Inday Sara. Thank you very much sa mga nag-send ng kanilang stars. Currently, meron na po tayo 23,000 sa GCash natin. Kasi si Banat Bay nila, namimigay siya ng 500 GCash sa mga makakasagot ng tanong niya. Mamimigay tayo 1,000 pesos sa GCash para pandagdag sa Noche Buena. At ang gagawin nyo lang mga bossing, kailangan nakasubscribe kayo sa Boss Dada 2.0, nakasubscribe kayo sa Boss Dada TV YouTube channel, nakafollow kayo dito sa Facebook, at kailangan may screenshot kayo ng pag-share ninyo ng videos sa YouTube na Boss Dada TV at saka sa Boss Dada 2.0. Yun lang, ganun lang kasimple. Tapos, mamimili tayo sa December 23, magla-live tayo either dito sa Facebook or doon sa Boss Dada 2.0 YouTube. Magla-live tayo doon, tapos doon natin ipapamigay live yung ating makokolek. So currently meron na tayong 23. Kung madadagdagan pa yan, nandiyan yung GCash natin. Kung madadagdagan pa yung 23, maging 70 yan, o di plus yung 30 ko, di 100 na yan. Mas madami tayong mapapasaya. Di ba? Oo, yung kapatid kong si Jay Guevara, yung kapatid kong pangit na si Jay Guevara, mabuhay ka. Kung simple lang ang mechanics, huwag na nating pahirapan. Kay Banat Bay kasi, kailangan kasi talaga nakikinig ka sa kanya. Marami nga mga tututunan. Sa akin naman, wala ka matututunan. So, dito sa atin, ganoon lang kasimple. Naka-follow ka dito, naka-subscribe ka sa Boss Dada TV, naka-subscribe ka sa Boss Dada 2.0, nag-share ka ng videos doon sa dalawang YouTube channel natin na yun. Send mo lang sa akin yung screenshot. Tapos, kukunin ko GCash mo. Huwag ka muna mag-send ng GCash ha. Antayin mo na mag-reply ako doon sa message mo. Nahingin ko yung GCash mo. Pag hingi ko ng GCash mo, nanalo ka ng 1,000 pesos, ipopost ko kagad yan sa Facebook na congratulations, pandagdag, Noche Buena, kay ganito. Para talagang transparent. Bilangin nyo doon kung ilan yung mabibigyan natin ng 1,000. Di ba? Boss, may mga videos mo ako na sinishare sa Facebook. Thank you very much. Oo, may pag-asa kayo manalo. Kaya nga sana, mas maganda yung mas marami tayong may pamigay para mas maraming manalo. Diba? Limited man lang ang funds ko. Yun lang ang fund na kaya kong ilabas. So, may mga gustong tumulong, mga banateros, magpaano ng isa, mag-pledge ng isa, 2, 3, 4, 5 tao. Malaking bagay na yan. Diba? Ganun yan. Ay, mag-follow din daw kayo sa Banat by 360. May bago na naman pala siyang channel. Follow lang ng follow. Hindi kasi delikado ngayon yung mga channels, YouTube channels, na mga Facebook pages, tinitake down talaga. Pinapa-take down. Yan gina-mass report. Kaya kailangan talaga meron tayong backup na YouTube channel. Kasi pag wala tayong backup YouTube channel, walang mangyayari. So ayun wag po kayong budol. Again, lagi kong sasabihin sa inyo, optics lang ito. Yung sabi ko nga, di ba, dyan sa may Muntinlupa, merong isang mayor ng Muntinlupa City na may kaso na guilty siya sa pagwaldas ng pera ng taong bayan.
Guilty yan ha, may kulong 6 na taon hanggang 8 taon at meron niyang meron yan na tawag dito, merong perpetual disqualification. Pero kita nyo naman, mayor pa rin siya ng Muntinlupa kahit na guilty na siya sa Sandigan Bayan, di ba? So, itong mga nangyayari na ito, yung mga pagpa-file nila ng optics lang yan. That's all for optics. I-counter natin. Tayong mga DDS, may Facebook tayo, may YouTube tayo, i-counter natin itong kanilang kabalasturang ginagawa. Like and share sa lahat ng mga videos ng Banateros. Tapos, mag-subscribe din kayo at mag-follow. Okay? Oy, si Joyce Life NL, shout out sa iyo, mabuhay ka. Si Windel, maraming salamat Windel sa pinadala mong 3,000. Nag-pledge si Windel ng 3,000 na para sa 3 katao na ipamimigay natin sa Noche Buena. Oy, Anharot, kailangan gising ka niyan sa 23 Mag-file mag-like tayo either dito sa Facebook or diyan sa YouTube. Maganda sa YouTube tayo mag-live para on the spot pagka nagpadala na ako ng GCash, may poposto na agad kay Facebook. Kasi pag kay Facebook, di ako makakapag-post agad. Kailangan real time. Yun doon tayo sa Boss Dada 2.0 magla-live. Kailangan real time. Tayong magpapadala ng GCash, tapos real time tayong mag-update sa Facebook. Bilangin nyo kung ilan yung mabibigyan natin doon. Ang target natin 100. Sana marami pang mag-pledge ng kanilang kulong. Sakto yun. Vacation leave ako niyan. Yan. Sigurado yan. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Tokyo. Malamig ngayon. Feels like 4 degrees, pero feels like, actually, 0 na. 0 degrees ngayon. Sobrang lamig. Pagka bumaba pa ng isa yan, freezing yan. Below 0, na yan. Freezing level na yun. Cindy Maria. Oo nga pala, nandito si Joyce Life NL. Joyce Life NL, mag-pledge ka naman. Nandiyan dyan yung GCash ko, ayan na nakatikit na ko. Mag-pledge ka ng pang natin pang bigay natin sa mga kababayan natin. Mayaman yan, dyan sa Netherlands, sa Amsterdam. Nilibre nga ako niya ng steak, hindi ko naubos. Grabe. Napakabait niya ni Joyce Life. Ang tanong nyo kay Madriaga, wala na yun. Wala na yung Madriaga na yun. Hindi mo fly yun. Yung ganong style, wala na yun. Wala nang paraan para masira sila Inday Sara. Nag-aantay na nga lang tayo ng eleksyon. Eleksyon na nga lang inaantay natin. Malamig, nakakapaghugas. Maganda rito panghugas Kasi hindi na babasa yung kamay mo. Automatic na yung tumbong mo na uhugasan mo yun. Yung tumbong mo, automatic mo uhugasan yan. Dito, kasi yung bidet dito, hindi mo na kailangang hawakan. Hindi ka magkakauhaw. Gumaganon siya. Diba? Kaya lang kayo dyan, kalma lang kayo. Yang Madriaga, hindi na mag-fly yan. Umpisa pa lang, Umpisa pa lang, wala na Hindi naman pwedeng ibalita ng media na araw-araw. Ibuti tayo, kaya natin i-vlog araw-araw yan. I-counter ninyo yung mga propaganda ng mga NPA. I-counter ninyo yung mga propaganda ng mga pare. I-counter ninyo yung mga propaganda ng mainstream media. Manoodin ang mga vlogs namin, i-share ninyo para maliwanagan yung mga Pilipino sa totoong sentimiento ng taong bayan. Huwag tayo magpapabudol sa mga hudas na yan. Walang silbi yan. Kaya upload natin to sa Facebook, i-like and share nyo po Kasi dito sa YouTube, dito sa Facebook, mawawala to after 30 days. Pero sa YouTube, habang buhay nandoon yun. Kaya i-upload natin to sa YouTube para mapanood ng mga kababayan natin. Diba? Konbawa kay Ate Jean Corpus dyan. Nasa Osaka ka ba?
Ayun, bukas meron akong Filipino community Christmas party na pupuntahan. Kailangan layo. 1 hour and 45 minutes ang layo eh. Sobrang layo. Kaya hindi ko alam kung makakapunta ako. Sana makapunta. Sobrang layo eh. Sa 16, magkita ba tayo? Hindi ko alam. May nagyayaya din sa akin ng 16 eh. Dito sa dito sa tawag dyan. May nagyayaya sa akin ng 16 dito sa lunch daw, Kabukitsu eh. Hindi ko alam kung bahala na. Tingnan natin. Kasi si Banat ba, nandito na siya ng 15. Nandito na si Banat ng 15. Sa Monday, nandito na si Banat. Makakapag-Vox Populi pa siya sa Sabado bukas. Abangan nyo, meron kaming guest bukas. Sigurado marami magagalit. May guest ang Vox Populi bukas. Sabi nung oo nga naman, sabi ng mga Talyanista, bakit pag KOJC at INC nagsasalita, wag makialam. Pero kapag kaya Katoliko, pwedeng makialam. Wala mga double standard. Nanonood pa ba naman kayo sa mga vlogger ng ni Bongbong Marcos? Ang bobobo ng mga yan. Tanga yung mga yan. Bobols yan, huwag kayo manonood sa mga yan. At least dito, na-entertain kayo kahit paano. Di ba? Nanonood sa mga ulol na yan. Putang ina yan. 25 hours drive. Papunta ka ng Virginia. Naku, yan nga yung pangarap ko, Windel eh. Pangarap ko nga yan, yung makasama sa long drive eh. Di ba? Pagpunta ko dyan next year sa Amerika, long drive tayo. Galingan mo sa pagmamaneho, kapatid. Kailangan eyes on the road. At gagabayan ka ng ama sa iyong pagmamaneho. Napakagaling na driver mo pa naman. Driver seat lover ka pa naman. Gagabayan ka ng ama. Yan, nandiyan yung Gcash natin, ha? Baka si Atty. Rowena Guanzo ng guest. Malay mo, si Zaldi po guest namin doon. Yeah? Malay mo. Hindi natin alam. Meron akong mga gusto pang sabihin tungkol sa mga issues eh. Hindi na masyadong pagpapapansin niya. Balik tayo ulit, murahin natin ulit sa Facebook si Bongbong, si Romualdez, at si Sandro. Kita ninyo, nawawala na yung attention ninyo. Konti na lang yung mga nakikita ko sa feed sa feed ng Facebook. Konti na lang yung nakikita ko na nagagalit kay Romualdez, kay Sandro. Natatakpan na nitong mga plunder, natatakpan na nitong yung kay yung bagong whistleblower, natatakpan na nitong kay Bong Revilla, natatakpan na nitong kay Chis Escudero. Huwag kayong magpapabudol sa mga yan. Kailangan focus lang tayo sa issue. Ang problema ng Pilipinas yung magnanakaw na si Bongbong Marcos at si Romualdez kasama itong kanilang anak na si Sandro Marcos. Yan ang focus natin. Huwag niyong alisin para lalo silang mainis. Punuin ninyo yung inyong mga feed ng mga galit patungkol dyan sa mga pagnanakaw sa flood control. Yan ang totoong issue. Okay? Yun ang totoong issue. Yung mga ganyang plunder, wala yan. Supot yan. Hindi yan magfa-fly. Magiging balita lang yan ng ilang araw. Pero kailangan, i-diretso-diretsoin natin. Kaya pag nakikita nyo, pag nagpo-post ako, puro pa din eh. Yung love life ni Risa Ontiveros at saka nito ni Llamas. Pabayaan nyo na yun, puta nakakadiri. Imagine mo yung mga mukha na yun, nagchuchuksakan. Imagine nyo nagli-lips to lips si Llamas at saka si Risa Ontiveros na naman, hindi ka makakakain. Maaalala mo na nilulunok ni Risa Ontiveros yung lahat ng mga tinga ni lahat ng mga tinga ni Llamas. Tapos si Llamas naman, nilalalyamas niya si Risa Ontiveros. Wala naman yun. Parang pigsa lang yung yung yalyamasin niya doon. Walang yan na yan. Dapat meron isang vlogger. Hindi yan. Focus lang tayo sa focus tayo sa issue. Ako nakafocus pa rin ako dyan. Makikita niyo yung mga post ko, puros pa rin. Binabalahurak ko pa din sila. Dahil kailangan talaga hindi mawala sa isip ng tao na yan na ang totoong magnanakaw yung Marcos kadiri, di ba? Imagine niyo naglalamasan sila nilalamas niya yung pigsa. Baka pumutok yung pigsa niyan, tamaan siya ng mata. Tapos syempre mag-lips to lips yan. Imaginein mo,
Ang liit pa naman ang bibig ni ano, ni Llamas, parang ano, parang puwet lang ng manok. Imagine mo, dinidila-dilaan yan ni ni Risa yan. Sarap. Ano kaya lasa ng tinga ni ano? Ano kaya lasa ng tinga ni Llamas? Puta, it's yan. Hayop niyan. Mas malaki pa yung boobs ni ano, ni Anharot eh. Kaysa kay ano, kaysa kay Risa eh. Follow po natin ang Vox Populi. Oo, follow niyo yung Vox Populi ha. Palakasin natin yan. Palakasin natin yung Vox Populi dahil yan ay boses ng taong bayan. Vox Populi means voice of the people. So, kailangan palakasin natin. O, pabayaan nyo na yun. Yung kahit mag-tsuktsakan dalawa, kahit magbuntisat pa yung dalawa na yun, kahit mag-69 pa silang dalawa, huwag na natin isipin yan. O, hindi yan ang hindi yan ang focus natin. Ang focus natin yung mga corruption sa Pilipinas. Yung love life ng mga losyang, huwag na natin yan. Yung pagpapalitan ng laway ng dalawang panisan hininga, huwag na natin yan. Huwag na natin hina-highlight yan. Yeah? Mas maganda naman si Mayora kay Risa. Oo naman. Ganda talaga si Mayora. Si Mayora, mahaba lang ang baba niyan. Oo. Malusog na pasas, sabi ni Remedios. Hindi. Yung ni Risa, lang yun, pantal. Parang pantal lang yun. Buti nga yung kay Anharot, parang piksang na-infection. Yung kay Risa, pantal na, pantal na may mata. Imagine niyo ang gaspang pa naman ang mukha ni Bukbok. 'Di ba, ni Risa? Pucha, yung Bukbok niyan, pwede kang maglaro ng pachinko ball diyan. Pwede kang maglaro ng sungka. 'Di ba? Yung mga pagka may lamay. O pag may lamay, pwede niyo hiramin si Risa eh. Pwede niyo lagyan ng sungka yung mga butas sa mga mukha niyan. Naglaro kayo ng sungka. O lagyan niyo ng mga shell. 'Di ba? Si Llamas, no? Utang ng tsura ni Llamas, no? Ang hilig pang magpa-interview. No? Tapos pag nagpa-interview pa, ang lapit pa nung camera sa mukha lagi. Tangina, ang liit na nga ng bibig, ang haba pa ng baba. No? Taragis yan, talagang matindi rin talagang ang Diyos, no? Kapag naghiganti rin sa tao, no? Tayo mo ganun na itsura mo, tapos wala ka pang karir. O Rosalie, buhay ka. At lahat ng mga nandirito, Marielus Dress. Shout out. Oy, i-upload ko to sa YouTube. Magano kayo, i-share ninyo ha. Para mas maraming makanood. Okay? Oy, Ate Mayel. Maraming salamat sa iyo sa tulong mo. Nagbigay si Ate Mayel ng 3K. Malay mo, dagdagan ni Ate Mayel kasi nakatanggap siya ng bonus mula sa hari ng Paris. Sabi ni Gonzalo, kung hindi nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa magkakaitsura. May itsura ba? Nagnakaw na nga sa PhilHealth, pangit pa rin eh. Yung si Rizal de Veros, maganda naman sana yan. Kaya lang sa sobrang pangit na ugali niya, sa sobrang itim ng budi niya, nagmamanifest sa mukha niya. Kaya nagkaroon ng mga bukbok sa mukha niya sa sama ng ugali eh. Makinis naman sana ang pagmumukha niya kung mabait na tao yan eh. Kaya lang hindi eh. Masama ang ugali, kaya yan. Lumalabas yung sama ng itsura niya. Hindi ba? Ay, temperature dyan, Anharot sa Paris. Gano'n nakalamig ngayon dyan? Mukhang patatas na paa si Llamas. Si Llamas? Si Llamas, di ko maintindihan yung mukha eh. Mukhang nilagang itlog na bugok. No? Walang hiya oh. Merry Christmas. Gano'n nakalamig dyan sa inyong lugar? Dito, 0. Lamig. Kaya nga, tinan nyo, meron pa akong guantes. 4 na patong yung damit ko. Pero mga Pilipino, kahit gano'n kalamig, naliligo. Ligo-ligo pa rin tayo, no? Naninigas nga ako, kahit anong lamig, naliligo pa rin ako, eh. Hindi ako agree na maganda. Grabe ka naman. Mag-agree ka na maganda si, Tama yan. Sabi ni Zelita Corpus, lumalabas sa mukha kung ano ang kalooban ng tao. Tinan mo si Zelita Corpus, kung ano itsura niya. Ganun ang kalooban yan. Ganun ang kalooban yan. Mga lang iya, Ba't ganun mga dilawan? Ang papangit ng ngipin, no?
Buti pa yung mga ipin natin. Mga ganda, pantay-pantay. Yung mga dilawan tayo, no, ang papangit ng mga ngipin. Tinan mo si Joke, no, ang pangit ng ngipin. Mukhang, lahat puro bagang. O, tas ito si Llamas, mukhang patay na, mukhang patay na kuko. Walang hiya, no? Buti pa yung mga ipin natin, ha? Pang close-up smile tayo, no? 12 degrees, mainit pa. Oh, 12 degrees. So, dito, 0. Ayop niyan. Watching from Sweden, mabuhay. Salamat sa inyong panonood, Dayan na Maniktang. Salamat sa iyo dyan sa Korea. -4, putya, lamig. Sarap nun. O, si Anharot, naliligo. Ulul, di ka naliligo. Sabi mo sa akin, 3 times a week ka lang maligo. Style mo, bulok. Pero nung kasama ko si Anharot, hindi siya amoy putok. O, hindi siya amoy Francis. Nung kasama ko si Anharot, amoy siya. Amoy kusina. Amoy ulam. Ay, si Bonjing, talaga yon. Si Boying, pati kaluluwa nun, maitim. Oo, pati kaluluwa ni Boying, maitim. Kaya pag tinignan mo si Boying, konti sungay na lang. Ang kulang, demonyo na eh. Kulang, sungay na ang kulang, demonyo na yun siya. Si Boying Ramulya. Sa amin, oo, malamig sa inyo. Diyan sa kay... Ano ba? Nag-order ako ng kape. Ano ninyo? Nag-order ako ng kape, pero hindi ko ininom. Alam mo kung bakit? Hindi ako makatulog eh. Uy, pag ininom ko yan, hindi ko na lang iinumin. O, bayaan ko na yan dyan. Yun na lang yung renta ko sa paggamit ko ng lamesa nila. Dahil nag-live tayo eh. Mga propagandista, mga demonyo. Kaya pag nagsimba kayo sa linggo, huwag kayo magbigay ng abuloy ah. O, pag nagsimba kayo, diretso na kayo sa Diyos. Magdasal kayo taimting, diretso na doon. Huwag sa pare. Tangin na mga pare, mga satanas yan. O, mga pare, mga yan, mga demonyo. Mas demonyo pa sa demonyo, mga pare ngayon. Huwag na kayo magano. Alam ko naman, marami sa ating mga Katoliko. Ako, Katoliko ko eh. Hindi na rin ako masyado nagmimisa, tumidiretso na ako sa langit. Huwag na kayo magbigay ng huwag kayo magbigay sa simbahan. O, kasi nanakawin lang yung mga pare. Gawin nyo, instead magbigay kayo sa simbahan, itulong nyo na lang. Tulong nyo sa kapwa nyo, tulong nyo sa magulang nyo. Kasi sabi nila, form of tithes daw yung pagbibigay mo ng tulong sa mga mahal mo sa buhay at pamilya mo. So, bigay kayo ng pera sa mga, di ba? Basta masarap ang kape. Ito yung, ayoko magkape. Pagka gabi na, kasi anong oras na dito sa Japan eh. O, alas 7 pa lang. Alas 7 na ng gabi. Pag uminom ako ngayon, wala na, hindi ako makatulog mamaya. Mag-workout ako bukas eh. Kailangan ko mag-workout. Kaya, hindi ko na inumin yan. Magkano lang man yan? Maliit lang binili kong kape. O, sino dito Katoliko? Yung mga Katoliko, huwag kayong magbibigay sa sa basket. Tutangin na yan. Dati, 1 beses lang nangihingi. Ngayon, 5 beses na yata. Tutangin na naman ngayon. Pagawa sila ng paggawa ng simbahan, yung mga bahay sa paligid nila, hindi naman sira-sira. Paano naaatim nila, ang ganda-ganda ng simbahan, tapos yung paligid nila, sira-sira. O tinan mo yung mga iglesia, di ba? Maganda simbahan ng iglesia, pero magaganda rin bahay ng mga membro nila. Lalo KOJC. Ganda ng properties ng KOJC, sarap ng buhay ng mga taga KOJC. Di ba? Dapat ganun, kung maganda bahay mo, dapat yung mga nasa paligid mo, maganda rin. O, ang lalaki ng simbahan ng Katoliko, tapos pag tinignan mo yung paligid, puro squatter. Na hindi man magbukas ng pinto pag umuulan. Pag may nasusunugan, hindi man nagbubukas ng pinto para may matulugan yung mga tao. Pag nasusunugan, nilalagay yung tao sa mga basketballan. Diba? Mano ba naman, ilagay mo sa simbahan, diba? Kasi ang simbahan dapat nandiyan dyan para kumuni. Pero hindi, yung simbahan nandiyan yan para magpayaman, yan lalo Katoliko. Yaman-yaman ng Katoliko, tanginan yung mga yan, may mga pondo sila mag-print ng mga papel para sa impeachment ni Inday Sara, mga kupal sila. Ako, Katoliko ko. Pero tutangin na ng mga yan, mga kupal talaga, mga hayop na yan. Nagpapaniwala sa mga yan. Pagka pinersona ng grata nila ako simbahan, baka natuwa pa ako. Punta kayo simbahan, sumukot kayo.
O pagka ano, tapos kumain kayo maraming ostya para makabawi tayo. O pa, di ba, yung pagka yung pila na sa ostya, o mga ilang ikot ka para makabawi ka, makakain ka 5 ostya, bawi ka na eh. Pag di kayo nagbigay ng ano, ng abuloy dyan sa simbahan, wala nang pang ostya mga yan, tunan ninyo. Ano ng mga yan, kala mo linis-linisan. Nagagalit sa iglesia, nagagalit sa KOJC pagka nakikialam sa gobyerno, pero pag sila yung nakikialam, utang na nagsasampa pa ng kasi. Hayop din eh. Oy, palumpon, magsaysay lite, mabuhay kayo dyan ha, mabuhay kayo dyan. Iingat kayo lagi. Basta lagi lang gano'n, laban lang tayo. Walang ibang aasahan ng mga Duterte. Wala mang pera mga yan eh. Walang ibang aasahan ng mga Duterte kung hindi tayo. Magtulong-tulong tayo para sa bayang Pilipinas. Huwag tayong magpapadiskaril sa mga chismis na ganyan. Ulitin ko, yung plunder na yan, walang pupuntahan yan. And even if mag-rule si ombudsman, mag-rule siya na may probable cause, hindi yan lulusot sa Sandigan Bayan. At lumusot man sa Sandigan Bayan, may Supreme Court pa. So 2 years na magkakaroon na ng eleksyon. 2 years na presidente na si Inday Sara. Wala na yan. Hopeless case na yan. This is just all for optics. Lumilindol na naman. Lumilindol na naman. Putang na nandito sa Japan, may lumilindol. Walang iya, oh. Hindi mo na kuminom ng kape. Ayan, tama yan. Pag napunta kayo sa simbahan, pray lang kayo kay Lord. Ayan. Tapos pag tayo mag-pray kay Lord, pag hingian na ng pera, lumabas na kayo. Mafia yung mga pari na yan. Alam mo, kunyari, tumutulong mga yan, mas malaki pa hinihingi nila kasi tinutulong nila. Sabi ni Remedios, laki daw ng pinayat natin. Buti nga. Kaya nga sakto. Lumilindol na naman, no? Kaninang umaga, lumindol na naman dyan sa hotel. Ngayon, lumilindol na naman. Parang may araw-araw lumilindol dito sa Japan. Pero matibay dito, lumilindol. Hindi nga nananig mga tao eh. Parang baliwala sa mga tao ilindol. Sana may bumili sa akin ng drinks na uhaw ako. Mamaya na mo bibili. Pagkatapos natin mag-eat. Saan may bumili sa akin ng cold drink ba? Yung mga, tawag dyan, yung mga fruit juice nila dyan sa Starbucks. Hindi na pinapansin. Oo nga eh. Anong kasi nung nakaraan, di ba lumindol, nagla-live ako? Pagbaba ako, nakita ko may mga ibang lahi. Mga puti, mga nakapadyama na. Nasa baba, nasa lobby. Pero yung mga hapon, nonchalant. Wala, panis. Mabuti na lang nag-live tayo kasi hindi ako nakapag-vlog kanina eh. Kasi tanghali na ako nagising. Meron akong pinuntahan dito, yung Human Made. Favorite ko yun eh. Yung Human Made na brand. Sino dito nakakaalam ng Human Made na brand? Yun ang favorite ko ngayon na t-shirt. Kasi sa Pilipinas ang mahal nun, 10,000 isa yun. Dito sa Japan, parang lumalabas 7,000 lang isa tapos tax free pa. Kaya bumili na ako dito ng marami para yun ang isusuot ko sa Pilipinas kasi ang ganda ng tela nun. Naglabasan ng pangit. Baka may nag-shoot ng alin. Wala. Ayan mali naman yung nang dahil sa pare ayaw mo na magsimba. Magsimba kayo. Magsimba pa rin kayo. Pero basta nagdadasal kayo. Hindi kayo gumagawa ng kasalanan. Okay yan sa Panginoon. Pero kung simba ka na simba, tapos magnanakaw ka naman,
Katulad ng mga pare na yan, simba ng simba yung mga yan, araw-araw nangangaral, pero mga tarantado naman. Wala rin. Di ba? Wala rin. Anong ano yan, walang kakwenta-kwenta. Di ba rin huwag kayo magsimba, basta magdasal kayo. Fruit of the Loom. Ganda naman yun. Parang Hanes. Pero ano ko, wala akong dalang face mask. May COVID pa ba? Dito sa Japan may mga naka-face mask pa din. Pero maganda yun pag malamig. Ay nako. So ayun huwag kayo masyadong kabahan. Masyadong kalma lang kayo, kalma lang. Tapos na laban. Panalo na tayo. Hindi pa nagsisimula eleksyon, panalo na tayo. Tapos na laban. The fact na nagkakantara pa sila para sila mga baliw na umiikot ang mga tumbong nila para si Inday Sara ma-disqualify sa 2028. Panalo na tayo. Panalo na yan, walay na yan. Sabi nga ni Jing Corpus, parang kubo na lang ang COVID. Pero ingat pa rin. Kasi mahirap dyan pagka yung yung may comorbidity ka. Pero ako, tagal ko nang hindi nagkakasakit Simula nung low carb ako, tsaka nag-OMAD ako, tsaka nag-Baker Slim ako. Hindi na ako inihingal. Tapos hindi na ako nagkakasakit, hindi na ako inuubo. Kaya mag-diet kayo. Habang kaya pang i-correct yung mga sakit ninyo. May mga pare talagang communist. Kasi dati kami nag-serve sa church. Ano yan mga pare, mga komunista yan. Kaya nga di ba si Balweg. Tapos alam niyo yung kaibigan ni PRD. Si Cabsec Ibasco. Pare yun. Pare yun na NTA dati. Yung mga OFW, naniniwala ba kayo na mahina na ang hatak ng mga Duterte sa mga OFW? Ilagay niyo dyan. 3 years na low carb. Healthy living tayo, parang Richard. Kailangan natin yan para kumaba ang buhay natin kasi baka mamaya mauna pa tayo mamatay kay Bongbong. Dapat mauna siyang mamatay sa atin. Diba? Dapat mauna siyang madedo sa atin. Pag nadedo na siya, pwede na tayo. Magano tayo, kailangan mag-kill tayo. Pag na-disqualify si Sara, nandyan si Baste. Hindi pwede pa si Baste, bata pa. Si Pulong, basta alam ko magsesenador si Pulong sa 2028. So talagang kailangan si VP Sara. Totoo ba na mahina na ang dyan sa Amerika? Sabi ni Wendell, malakas pa rin ang mga Duterte. Marami pa rin mga BBM dyan. Pero malakas pa rin ang mga Duterte. Duterte pa din. Pilipinas. Kasi kung hindi malakas ang Duterte, hindi si Inday Sara ang tinatrabaho ngayon. Diba? Kabobohan. Israel, Duterte pa rin. Diba? Forever Duterte kami, north to south. Solid Solid. Ate Jing, si Luis, hindi nagme-message sa akin. Meron pa naman siyang bag sa akin. Hindi nagme-message. Luka-luka. Pamimigay ko tong bag niya. Mga buang lang nagsasabing humina sa OFW. True. Bobo yan, si Llamas. Putang ina yan, tanga yan. Inutil pa sa inutil yan. Putang ina yan, parang pinsan ni Claire Castro din yan. Diba? Solid, sabi ni Wendell, dyan sa Amerika. Malakas sa mga Duterte, lalo na sa Germany at sa buong Europa. Oo naman, nakita natin kung gaano karami nagpupunta dyan sa Duterte Street. Mataas daw survey ni Ontivirus. Tangina mataas ang niya, tama niya. Hindi mataas ang survey, pulol siya. Sino nag-iinarte? Kahit kailan hindi sila magiging si Inday Sara. Diba? Andyan sa ikabuo na bukas nga, alam ko, bukas nga ang dating ni Boss J, siya nag-order sa akin ng bag Hindi naman nagme-message sa akin. Masyadong busy magpayaman yan, si Simple Luis.
Unggoy yun si Llamas. Kabit ni Monty. Ano naman yun? Tagal-tagal na nun. Tsaka kahit naman nagkaanak sila ng 5, wala tayong pake.